Mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao, ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinatala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli sa sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Ngayon po ay June 24, ginugunita po natin sa ating church calendar ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ngayong araw pong ito ang birthday ni Saint John the Baptist.
At gayon din naman po, sa natatanging araw na ito, June 24, sana payagan niyo po ako na i-shoutout lang ang aking mga magulang, si Imelda at Alexander Herolao. Bakit po? Kasi ngayon, June 24, pinagdiriwang po nila ang kanilang 31st wedding anniversary. Happy anniversary sa inyo, Mama and Papa. Ngayon mga kapatid, sagutin nyo lang po itong mga tanong ko from your cellphone, from your tablet, computer, or television. Ano po ang pangalan ninyo? Ngayong nasagot po ninyo kung ano yung pangalan ninyo, alam nyo rin po ba yung ibig sabihin ng pangalan ninyo? Ako po, ang pangalan ko po, Aldwin. At yung Aldwin po, hindi naman po siya actually special. Talagang kinuha lang nila yung letter A kasi nga ang tatay ko ay Alexander. Nakita lang po ng mga magulang ko yung Aldwin sa isang book of names. At nakita po nila na ang ibig sabihin ng Aldwin ay wise friend. Friend po ako, pero di ko lang sure kung wise nga ba ako. Kayo po, ano po ang pangalan ninyo? Ano pong ibig sabihin ng pangalan ninyo? Bakit po ba natin pinag-uusapan ngayong araw na to ang mga pangalan? Kasi po, ngayong kapistahan ni San Juan Bautista, kung nakinig po tayo sa Ebanghelyo kanina, pinanganak ni Elizabeth, ang kanyang pinakahihintay na anak, tandaan niyo po senior citizen na nang nanganak si Elizabeth. At dumating yung ikawalong araw, araw na yata ito ng pagtutuli at pagbibigay ng pangalan sa mga bata sa kultura, tradisyon ng mga Hudyo. Usually po, ang pangalan binibigay sa mga lalaki ay kapangalan nila yung tatay nila. So, sino ang tatay ng batang ito, yung pinanganak ni Elizabeth? Si Zechariah, or sa Tagalog, si Zacarias. So, expect ng kamag-anakan, pati ng mga kaibigan, i-junior nila. So, expect nila pangalan, Zechariah, Zacarias Jr. Pero sabi ni Elizabeth, hindi. Ang pangalan ng anak namin ay Juan. Di nag-usap-usap, bakit Juan? Tinanong nila ngayon si Zacarias. By the way, sa puntong ito ng kwento, tandaan ulit po natin, si Zacarias ay napipe. Bakit siya napipe? Kasi isang araw, nasa templo, pinangakuan siya ng anghel. Oy, Zacarias, kayong dalawa ng asawa mo, bagamat may edad na kayo, bagamat baog, baren ang asawa mo, magkakaanak. Si Zacarias, tumawa, nagduda, inisip na nagbibiro yung anghel. At dahil sa pagdududang ito, siya ay napipe. Ngayon mga kapatid, tinanong nila ulit si Zacarias, Zacarias, anong gusto mong ipangalan namin sa anak mo? Si Zacarias kumuha ng tableta o ng papel, sinulat, Juan ang pangalan ng anak ko. At nung pagkasulat niyang Juan, doon muling bumuka ang kanyang bibig, doon siya muling nakapagsalita. Anong anong special sa pangalan na Juan or John? Kung pangalan mo ay John, ang ibig sabihin ng pangalan mo, in English, God is gracious. Ang Juan sa Tagalog ay, ang Diyos ay nagbibigay. At kung ang Diyos nagbibigyan, kung ikaw nabigyan, ano yung susunod mong gagawin pag nabigyan ka? Tayo ay nagpapasalamat. Kaya nung in-acknowledge ni Zechariah na ang anak niya, sa pamamagitan ng anak niya, ang Diyos ay nagbibigay, Juan, John ang pangalan niya, bumuka ulit yung bibig niya, nakapagsalita siya, kasi marunong na siyang magpasalamat. Sana mga kapatid, itong karanasan ng mag-anak ni Juan, Elizabeth at Zacarias, magturo po sa atin na kung ibubuka natin itong ating mga bibig, na kung tayo po ay magpapasalamat, or rather, kung tayo ay magsasalita, sana ibubuka lang ang bibig, magsasalita lamang dahil sa pasasalamat sa mga bunting biyaya na natatanggap natin. Ano po ba ang madalas na nangyayari sa panahon natin ngayon? Masyado tayong nakafocus sa mga mali, kaya hindi po natin napapansin, puro na tayo reklamo. Andyan lang ang araw, ang init. Nakita lang na matraffic, grabe, ang tagal na. Wala na tayong ibang pinagpapasalamat, lagi na lang nakikita yung hindi maganda sa ating paligid. Di natin napapansin, katulad tayo ni Zechariah, nung binigyan ng good news na magkakaanak kahit matanda na, di ba dapat matuwa siya? Magkakaanak na eh, pero imbis na tuwa,
pagdududa pa, pagrereklamo pa. Kaya tinikom ng Panginoon ng kanyang labi. Pinatahimik, puro ka kasi duda. Kaya tayo rin mga kapatid, kung puro reklamo sa paligid, di magagandang ugali ng mga kasama, hindi pumapabor ang mga nangyayari sa paligid sa kagustuhan natin. Bagamat karekla-reklamo nga naman, pero sana buksan pang maigi mata. Ano kaya yung mga mumunting biyaya na natatanggap natin kahit hindi na kaaya-aya mga nangyayari sa paligid? At yung mga maliliit na yon, sabi nga ng dati nating Miss Universe, si Pia Wurtzbach, hanapin yung silver lining. Hanapin yung magandang nangyayari kahit pangit na ang nasa paligid po natin. Okay? Kaya mga kapatid, sa puntong ito, ano ang pinagpapasalamat mo? Ano ang mga John sa buhay mo? Kailan naging mapagbigay ang Diyos sa buhay mo? At sana sa mga maliliit na to, bagamat minsan hindi ito yung hiningi natin, pero binigay pa rin ng Panginoon, matuto tayong magpasalamat. And sana malaman nyo sa mga taong nagpapasalamat, alam nyo sila yung madaling pasiyahin ng Panginoon. Sila yung madaling sabihin na natin, ngumiti. Kahit na hindi na pumapabor nangyayari sa buhay nila. Magpasalamat. So paalala lang po sa atin ang kwento ni Juan, ni Elizabeth at ni Zacarias. Kung bubuka itong ating mga labi, kung tayo man ay magsasalita, sana puno ito ng pasasalamat sa Diyos na laging sa atin nagbibigay ng biyaya. Amen.